Pray ako, nagro-rosary ako. And then, yun po yung time na yun na ang daming pupunta sa akin na mga pastor, kahit sino, bina-Bible study ako. And then, lumipas yung ilang taon din. Siguro, that time na, 2008, 2009 na, pakunti yung mga nagba-Bible study susuloyin sa akin kasi parang hindi ako matatablan dahil siyempre, devoted po talaga ako na. Pero ang pinakamaganda dyan, nagpapasalamat ako sa mami ko, Mami D, na itinanim sa isipan namin na without God, we are nothing. No? Whether we believe that this is right or not, hindi ba basta importante sa bata, matanim sa isipan nila na may Panginoon. And then, pag hindi kayo magdasal, wala kayong Panginoon sa buhay, parang wala, useless ang buhay mo. So, yun tinanin sa amin ng si Mami D, grabe, stricto masyado mag-disiplina sa amin. Pag sinabing ganitong oras, pag lumampas ka kahit isang minuto, palo ka na. Basta kailangan may oras kang binabantayan pagdating ng alas 6, kailangan nasa bahay ka na. Kasi pag lumampas ka ng kahit isang minuto, palo ka na. So, ganun po kami disiplina ng mami namin. So, pasalamat kami dahil may mami kami na ganun ay madisiplina sa. So, lumipas po yung panahon. Siguro, yung mga pastor, nagsawa na siguro sa Bible study sa akin. So, kasi, siyempre, nagpa-Bible study kami. Pero parang, nag-aatin din ako. Siyempre, ako, nagniwalin ako nagdala ko laging yung rosary. But, the thing is, pag sa Sunday, pupunta po ako sa simbahan, nagsisimba ako. Pero, iniisip ko, pag Monday hanggang Saturday, lagi ako, nagkakasino ako, nagsasabong ako, and then, ang dami kong girlfriend noon. Ganun. Hindi ko na po sasabihin, basta marami lang. Kasi 2009, 2010, prime po ng career ko. I was number 1 best fighter pound for pound in the world. 2008, 9, 10, 11, hanggang 12. Number 1 pound for pound po, best fighter in the world. So, nasa prime po ako. So, nung time na yun, 2008, 9, 2010, yung mga pastor berban, sumuko na rin sila kasi siyempre. So, nagpapasalamat po talaga ako na nung time na yun, 2010, December yun, mag-birthday ako, iba yung pakiramdam ko. Ito po yung talagang nangyari sa akin. Nasa Ginsan ako nag-celebrate noon. Hindi ko makalimutan. Kasi, yung birthday ko na yun, mayroon akong pa-derby. Yes, derby. 2000, di ko makalimutan, 2010, December 17, mayroon akong 7 cup derby. So, invitation, maraming invitation. So, pag ganun kasi, mga November pa lang, nag-invite ka na, November. So, pagdating ng December, iba na yung pakiramdam ko, parang ituloy ko ba o hindi? Parang hindi ko itutuloy, parang wala nang gana magsabong, magsugal. Iba na, nag-change yung pakiramdam ko. Then, nahiya naman ako na i-cancel ko yung invitation dahil pa-birthday ko, and then, na-invite ko na yung, prepared na yung mga siyempre, magkilalang tao rin, may mga kaya din. So, itinuloy ko na lang, pero nandun ako sa sapungan, para akong, wala yung presensya ko doon. Yung ayaw ko nito. Tapos, papainumin nila ako, tikim na ako, pero parang wala nang lasa yung alak. No, wala nang lasa yung alak. Sabi, parang ayaw ko na. And then, that time, after that, ng birthday ko, short. But before that birthday, that day, may tao nagsabi sa akin, hindi ko naman siya kilala. Sabi niya, pasensya ka na, hindi ako maka-attend sa birthday mo. Mga 1 day, 2 days before my birthday, pasensya ka na, hindi ako maka-attend sa birthday mo kasi
busy pa ako. Tapos binigyan niya ako ng regalo. Regalo na hindi ko alam na Bible pala yun. So, ito lang, regalo na ako sa'yo, pero hindi na makakaatin sa birthday mo kasi may ano ko, may lakad ako, may appointment ako. Sabi ko, ay, salamat po, maraming salamat. Pero, sino ba yun? Sino? Hindi ko kilala. And then, ito na. Nangyari, sabi ko, hindi ko pinansin yung regalo niya. Lagi ko lang ito, parang ano lang ito, libro lang yata ito, libro, gano'n. So, nilagay ko lang doon. Alam nyo, pagdating ng, tapos yung birthday ko, pagdating ng January, iba na yung pagkatapos ng birthday ko, iba na yung pakiramdam ko. Sabi ko, ayaw ko nang magsugal, ayaw ko nang mag-inom, ayaw ko nang mag-inom. And then, naka-schedule ako na nandoon ako sa LA, pumunta ako ng LA. Nandoon ako sa LA. Grabe yung ano ko, yung experience ko na para bang feeling ko gusto ko na magpakamatay. Umabot ako sa ganun na gusto magpakamatay because I am not worthy in the sight of God. Parang nagsisisi ako, parang lahat na maginawa kong kasalanan nag-flashback sa isipan ko. Lahat yung mga babae, sugal, inom, drunkenness. Kasi nung time na yun, may casino ako dyan sa Rose Boulevard, may club ako, isa ako sa may-ari ng Hollywood Bar dyan sa Quezon City. Alam niyo, siguro na, dadaanan niyo yun, yung Hollywood Bar dyan na malapit sa IBS and GMA na malaki. Isa ako sa may-ari niya nung araw. So, nung time na yun, nasa LA ako, grabe. Hindi ko alam na yun na pala yun ang kunin sa akin ng Panginoon. Pero gusto kong patayin sarili ko kasi hindi ako worth it. Nandun ako sa kwarto, ako lang kasi binubuksan ko yung bonus ng ano ko, baka may mahanap akong kutsilyo o pa rin, gusto ko nang mag-iin yung life ko kasi iyak ko lang iyak, sabi ko, Lord, I am not worthy in your presence, mabuti pa, mamatay nila ako because hindi ako dapat sa Panginoon. Useless ang buhay ko. Despite of all those things that you have given to me, you brought my family from nothing into something like, sabi ko ganun, tulungan ko yung mga magulang ko, na-ayos ko yung pamumuhay ko, pero ginagawa ko yung lahat ng mga kasalanan na gawa ko. Grabing conviction na nangyari sa akin. And then, hindi yung pakiramdam ko, yun, nag-request ako ng Bible, tinawagan ko si Dayan, kilala niyo si Dayan Castillo, di ba? Dayan, si Dayan nandito sa Pilipinas, ako nandoon sa Los Angeles. Dayan, may kilala ka bang pastor? Sabi ha? Bakit? Sabi ko, gusto ko mag-Bible study. Sabi niya, sige, maghanap ako. Matagal nang nakahanap si Dayan. Kumbaga, balikan mo ako. Sabi ko, balikan mo ako. Sabi ko, ang ginawa ko, doon lang. Nagtanong-tanong ko, sino bang may pastor dito? So, ang nangyari, ito ang nangyari. Talagang sabi ko, God is good all the time. Amen? Bakit? Ano nangyari? So, nagharap kayo ng pastor, may pumunta. Pastor, lalaki at saka babae, mga pastor saka pastora. Yung pala, mga pastor ni Kibuloy. Pastor ni Kibuloy. Di, maganda din. Sabi ko, ay, salamat, may Bible study kami. Kasi Bible eh. Kaso lang, doon sa ending ng